Si Ellen ay isang elementary teacher. Nakapagtapos dahil sa pagiging caretaker ng ama't ina niya sa mansyon ng mag-asawang Bernardo. Kaya malaki talaga ang utang na loob nila sa mga ito. Ngunit nanirahan ng mag-asawa sa ibang bansa at walang dumadalaw sa mansyon matagal na. Ngunit isang umaga, ibinalita ng ama niya na may maninirahan na sa mansyon. May edad na daw at mukhang kapatid ni Mrs. Bernardo. Sa loob-loob ni Ellen, matanda na itong hukluban. Pero mali siya dahil ang panganay na anak ng mag-asawang Bernardo pala ang maninirahan sa mansyon. Nak, pwede bang makisuyo sa'yo? Sige po, saan po ba dadalhin to ma? Tanong pa niya nang ibigay nito ang mga punda ng unan sa kanya. Sa mansyon, pauwi na kasi ang maninirahan doon. Pasensya ka na, hindi ko magawang palitan ng mga punda kasi abala din ako dito sa bahay. Pasama ka na sa kaibigan mong si Adele kung natatakot kang mag-isa. Ngayon ko lang naalala kung kailang pasilim na. Paliwanag pa nito na bakas ang pagod sa ekspresyon. Marahil sa pagod, kaya nito nakaligtaan. Sige po, ako na pong bahala. Basic lang naman ang magpalit. At tapos ko naman na po ang mga kailangan ko bukas para sa trabaho. Hindi ka napapasama kay Adele. Si Adele ay ang judging niyang kaibigan at kababata. Baka busy na naman yun sa boylet. Wag na lang, magugulo lang siya nun eh. Hindi na po, mabilis lang naman po ako. Tumango naman ito. Ilang bahay lang naman ang daraanan niya bago makarating sa mansyon na malawak ang lupain at bakod. Kaya walang makakapasok kung wala silang susi sa gate. 5:00 na, madilim na dahil kapunuan pa ang lugar nila. Bukas naman ang mga ilaw sa mansyon at sa labas lang naman ito mukhang haunted house. Sa loob ay sobrang ganda. Pumasok siya sa pinaka-master's bedroom. Napansin lang niya na ang bango sa buong silid. Parang may tao nga. Ngunit natawa siya kasi bukas pa naman ang dating ng maninirahang matanda dito. Sabi ng ama niya ay kapatid daw ni Mrs. Bernardo. Masyonda na. Baka nga nag-retired na kaya nais nang lumagay sa tahimik. Inayos niya ang mga punda ng unan. Napakunot lang ang noo niya kasi parang may tao sa CR. Napakunot pa ang noo niya kung bukas din ba talaga ang ilaw nun o may nagbukas lang. May multo ba dito? Gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Ellen. Pero naisip niyang baka naman yung masyonda ngayon na dumating. O baka may nakapasok na magnanakaw tapos nakiligo. Mas lumala ang kaba niya at ang pag-overthink niya. Upang makasiguro, nagtago siya sa ilalim ng kama. Hindi na rin kasi niya alam ang gagawin niya. Baka maalerto ito at patayin siya o pagsamantalahan kung masamang loob man ito. Ngunit kung masyonda ito, les ka ba? Ipapaliwanag na lamang niya na natakot siya. Nakakita siya ng paa na lumabas mula sa CR. May tumutulo pang tubig. Hindi pa ng matanda. Tama nga yata siya na masamang lalaki ang nakapasok sa mansyon. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Ellen. Pero napagawi pa sa bandang itaas ang tingin niya na pilit tinitingnan ng mukha ng lalaki para mai-report niya. Napasigaw naman siya nang tumambad ang pipino nito. Bukod sa mahaba na, mataba at maugat pa. Sino ka? Napakakalmado ng boses nito. Para bang wala lang rito na nakita niya ang bagay na iyon dito. Maiyahalin tulad sa pipino o sa talong. Bastos na kung bastos. Pero ito naman ang siraulong lumabas ng banyo na nakaganon lang. It's not her fault. Inosente siya sa mga ganitong bagay. But she's not ignorant. Nakakagulat lang talaga. Tsaka nagtago siya sa ilalim ng kama for her safety. Nauntog pa si Ellen nang lumabas siya sa kama. Habang ang estrangherong lalaki napakabagal kumilos para takpan ang katawan nito. Ikaw ang dapat kong tinatanong kung sino ka. Utal pa niyang tanong habang nanginginig ang kamay na turo ito. Magnanakaw ka no? Please, kuhanin mo na lang ang kailangan mo. Basta wag mo lang akong pagsasamantalahan o kaya papatayin. Nanlalambot siya sa takot. Nahagip ng mata niya ang walis tambo kaya naman agad niya itong dinampot. Pag lumapit ka, hahampasin kita. Napabuntong hininga ito at naupo sa kama. Pinalitan mo pala ang punda ko. Sige na, makakaalis ka na. Iisipin kong hindi mo na lang sinasadya. Paliwanag nito bago sinuot ang bathrobe. Liv, o baka naman gusto mo kong mapanood magbihis.
Uminit ang ulo niya sa lalaki. Ikaw na magnanakaw ka. Napakakapal din naman ng mukha mo no? Ire-report kita sa pulis. Nautal siya nang lapitan siya nito. Sabi ko, wag kang... So kanino kang anak? Para lang maging malinaw sa'yo na hindi ako magnanakaw. At hindi ako kung sino lang na pumasok sa mansyon na to. I'm the eldest son of Mr. and Mrs. Bernardo. Happy? Mula sa sarkastiko nitong tono. I don't know who you are. And also it's not my fault na makita mo ko sa ganitong sitwasyon. Unang-una, this is my room. At sanay ako nakahubad pag galing shower. Wala akong balak na pagsamantalahan ka. Bakit ko sisirain ang pangalan ko sa'yo? Tagos hanggang buto ang sinabi nito sa kanya. Sapul na sapul talaga siya, lalo na nang ito ay magpakilala. Bumalik lahat ng kahihiyan kay Ellen. Pero sa kabilang banda, it's not her fault too. Sabi ng ama niya matanda na ang maninirahan, pero mali ang papa niya dahil anak pala ng mag-asawang Bernardo. Sabi kasi ng papa ko, masyonda na ang maninirahan dito. Sorry kasi inisip kong matanda ka na. Pero hindi ako magsasorry sa nakita ko. Next time, ugaliin mo naman na mag-bathrobe. I know, malaki, mataba at maugat. Pero kahit na may pinagmamalaki ka, wag mo naman sanang ibalandra, di ba? Inayos ni Ellen ang kanyang sarili. By the way, my name is Ellen Tolentino. Panganay ako ni Larry at Mildred, caretaker ng mansyon ninyo. Pumunta ako dito kasi pinalitan ko yung punda ng mga unan mo. Bukas pa sana nila inaasahan ang pagdating mo pero ipaparating ko na lang sa magulang ko na nandito ka na. Ikaw yung teacher nilang anak, right? So kilala siya nito? Takang tanong niya sa isipan. Napatango siya bilang tugon bago sumagot. Yes, ako nga ho. Ho? Bakit? Mukha na ba akong matanda? Sa reaction mo kanina para kang nalaglagan ng panty. Pero ngayon, hinohomo ko na para bang matanda na talaga. Muli itong nagsalita. Morgan is my name. Napatango naman siya, ngunit hindi talaga mawala sa imahe niya ang ipinagmamalaki ni Morgan. Makinis ang parte nitong yun at talaga namang napakabango ni Morgan. Hindi na virgin ang mata niya. Uwi na ako at kung may kailangan ka pa, sabihin ko na lang kay mama at papa para mapuntahan ka. Ikaw may kailangan ka pa? Tanong nito na para bang mapang-akit ang tingin sa kanya. Wala na. Bakit ano naman ang kailangan ko sa'yo? Natawa siya ng mahina bago napapailing na patalikod na sana nang magsalita ito. Wala naman. Baka lang hindi ka na kontento sa tingin at pamboboso mo. Baka gusto mo pang hawakan. Mapaotan man palan ini. Nakapagbikol si Ellen ng hindi sinasadya sa sobrang presko ni Morgan nang ibig sabihin mayabang naman pala ito. Mapa-o-what? That means you are pogi. Sobrang pogi mo, mukha kang lubot. Nakangiti pa niyang sambit habang natatawa sa loob-loob niya. Inis na umuwi si Ellen. Napansin agad ng ina niya ang simangot niyang muka. Gabi na nang makauwi siya. Nagtaka rin ang ina niyang si Mildred dahil natagalan siya. Bakit ngayon ka lang, nak? At saka bakit ganyan ang mukha mo? Nasaan po si Papa? Malaki ang atraso ni Papa sa akin. Sumagot ang ama niya na mukhang kauuwi lang din. Bakit? Pinagtripan ka ba sa labas? Tanong pa nito at ang kamao handa nang manuntok. Pa, hindi naman po. Sabi mo kasi kapatid ni Mrs. Bernardo ang maninirahan at ayon sa inyo ni Mama ay matanda na. Hindi naman ho pala. Mali ang akala nyo. Si Morgan, panganay po nila. Siya po ang maninirahan sa mansyon at na-meet ko na po siya ngayon lang. Paliwanag niya sa ama na wala namang alam sa nangyari. Ha? Hindi ba't kapatid ni Mrs. Bernardo? Ibig sabihin si Morgan palang maninirahan sa mansyon. Tuwang-tuwa pa ito at hindi na siya pinansin pa dahil kumaripas na ito palabas para yata puntahan yung mayabang na lalaki. Bakit parang stress ang itsura mo? Natatawang tanong ng kanyang ina. Si Morgan ba na na-meet mo siya ng maayos? Mabait ang batang yon. Dinadala na siya dito noong bata pa lang siya. Hindi mo ba natatandaan, anak? Napakunot ang noo ni Ellen. Siya po ba yung matabang bata noon? Hala, siya na pala yun, ma. Grabe, ang laki na ng pinagbago niya. Sobrang... Tumigil siya at inayos ang sarili. Pogi naman siya at matipuno po ang katawan. Pag-amin niya pero wala namang mali siya sa kanya. Wala naman talaga eh. Nagulat lang naman siya nang masilipan ito kanina.
Mali din naman talaga siya dahil imbis na tumakbo palabas, nagtago pa siya sa kama. Sino ba naman ang gagawa nun, di ba? Siya lang, teacher pa man din siya, bigla siyang nawala sa sarili. Mildred, ihanda mo nga ang lambanog ko dyan at magiinom kami nitong si Morgan. Napakagwapong bata, napakalaki na talaga niya. Nakasunod si Morgan sa kanyang ama at talagang isinama pa ito ng ama niya. Napapalatak si Ellen bago inirapan ng binata. Morgan, ikaw na ba yan? Niyakap ito ng kanyang ina. Ito nga pala si Ellen, natatandaan mo pa ba? Palagi ang pamilya mo dito at itong si Ellen ang lagi mong kasama. Napasimangot si Ellen. Opo, natatandaan ko po siya. Talaga ba? Natatandaan siya nito? Napaawang ang kanyang labi. So, tanda pala siya nito, kaya wala itong reaksyon kanina. Halika, maupo ka! Anyaya ng ina niya bago kinuhang lambanog na tinatago ng ama. Abala ang ama't ina niya sa paggayak habang sila ni Morgan ay walang imik. Napansin lang niya ang pagtitig nito kaya tinaasan niya ito ng kilay. Bakit nakatingin ka sa akin? Hindi naman ito kumibo kaya balak na sana niyang pumunta na lang sa silid pero bigla itong nagtanong. Crush mo pa rin ba ako? Ha? Feeling mo rin no? Bago ko mag-aral sa abroad, ipinangako mong ako lang ang pakakasalan mo kasi crush mo ko. Sobrang presko talaga nito. So anong gusto mong gawin ko? Tuparin mo ang pangako mo. Hamon nito habang nakatitig sa kanya na parang siya'y matutunaw. Pailing-iling si Ellen habang inaayos sa mga gamit niya para sa trabaho bukas. Hindi mawala sa isipan niyang sinabi ni Morgan na dapat siyang tumupad sa kanyang pangako. Pero hindi ba't gano'n naman ang mga bata? Masabi lang na hindi pinag-iisipan. Bakit pinanghawakan ni Morgan? Mukha namang hindi siya nito tipo. Gusto lang ba talaga siya nitong asarin? Ngunit hindi naman kasi siya pala patul na tao. Dahil na rin sa propesyon niya, kaya humaba ang kanyang pasensya. Gusto siya ng mga bata, kaya ang pasensya niya napakahaba talaga. Ngunit marunong rin naman siyang mainis, magtaray at mga tuwiran. Depende kung kailan niya ito dapat ilabas. But mostly, inilulugar naman niya. Nawala lang talaga siya sa sarili kanina, kaya nasilipan niya si Morgan imbis na kumaripas ng takbo. Ellen, pwede bang lumabas ka muna saglit? Sunod-sunod ang katok ng ina niya nang magtanong ito. Siya naman ay agad itinigil ang malalim na pagmumuni-muni at agad na nilabas ang kanyang ina. Bakit po ma? Hindi pa po ba sila tapos? Patulog na po sana ako. Maaga kasi ako bukas ma. Pasensya ka na anak. Si papa mo kasi matigas ang ulo. Nais ipahatid si Morgan sa mansyon. Sabi ko magpahinga na siya at ikaw na lang munang pakikiusapan kong maghatid. Gegewang-gewang ng ama mo. Abay nais pang maghatid. Paliwanag ng ina niyang si Mildred. Sasabihan ko na lamang siya na dumito kung hindi mo siya magagawang ihatid. Nakakatakot din naman kasi ang daan pabalik. Kahit na ilang bahayan lang ang mansyon nila Morgan. Hindi naman po ako natatakot. Sige po, ihahatid ko na po siya. May flashlight naman pong malaki na pwedeng magamit. Hindi naman po siya lasing, di ba? Panigurado pa niya na ikinatango naman ng kanyang ina. Sa sala, nadatnan niyang napakadaldal ng kanyang ama. Pinakiusapan niya itong matulog na at siya na ang bahala kay Morgan. Naniwala naman ito at pumasok na sa silid kasama ang kanyang ina. Sumunod ka na, hating gabi na. Wika na lang niya kay Morgan bago na unang lumabas. Matino pa naman ang itsura nito kahit namumula ito. Malakas din ang tama ng lambanog kaya expected niyang malalasing si Morgan pero matibay pala ito sa pagdating sa inuman. Palibhasa, lumaki sa abroad kaya sanay sa nightlife. Ihahatid mo talaga ako? Ikaw ang babae dapat. Hindi ka na naglalakad sa madilim. Baliktad na kasi ikaw na ang babae sa ating dalawa. Mahinahon at simpleng tugon niya. Ellen! Malakas na sigaw ni Adele. Nabuhayan siya kasi may kasama na siya pauwi. Napakapit ito sa kanyang braso. Juding si Adele pero hindi ito naglaladlad dahil hindi tanggap ng ama nito. Boyfriend mo? Tanong bigla ni Morgan. Bumulong siya kay Adele. Umakto kang lalaki. Tumalikod ka muna sa kabaklaan mo. Napakunot noo si Adele dahil naudlot ang reaksyon nito na gwapong-gwapo na kay Morgan. Palaglag na tibak panty ko tapos sasabihan mong maging lalaki ako?
Naiinis ito pero sumunod pa rin. Para nga silang bubuyog na bumubulong-bulong. Pre, Adel nga pala. Adelino. Nakipagkamayan naman si Morgan. Wala pala talagang taste ang mga taong nakatira dito. Mayabang at preskong wika nito habang sinusuri si Adel. Hindi naman pre, may taste naman. If you want, taste me. Siniko niya si Adel. Great taste. Maganda GF ko at mahal na mahal ko. Pero nang tingnan siya ni Adel, parang sising-sisi ito na pumayag sumakay sa kabaliwan niya. Dinamay mo pa ako sa kalukuhan mong pagpapanggap? Sus, sobrang pogi niya ate. Paano ko paninindigan tong pagiging lalaki ko? Kung titig pa lang niya lumalambot na ako. Sobrang OA man ni Adel, napairap lang siya bago sumagot. Adel, madali lang naman. Basta maging BF lang kita for a day para tantanan niya na ako. Nakakainis na sinasabi pa niya mga nakaraan namin nung bata pa kami na parang wala na akong karapatang gumulang at baliwalain ang mga nasabi ko nun. Oo, natatandaan ko na crush ko siya dati at sinabi kong gusto ko siyang pakasalan. But things change and also the people. Naiirita ako sa titig niya. Sobrang presko porkit pogi. Naiinis pero mahinahon pa rin ang tono ni Ellen. Sure ka? Hindi mo na siya crush? Hindi ka magagalit kung ako ang magiging GF niya? Natawa siya dahil nangangarap na naman ang kanyang kaibigan. Mayabang siya. Huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa lalaki na yun, no? Nakarating na sila sa bahay. Sige na, umuwi ka na, huwag mong ipapaalam sa kanya na isa kang bading. Bilin pa niya, pero napairap lang ito bago mabilis na umalis at kumikembot pa ang puwetan. Maaga siyang gumising dahil hindi talaga siya nahuhuli sa trabaho. Hindi naman kalayuan ng school kung saan siya nagtuturo, pero para hindi pagpawisan agad, magbibisikleta siya. Hindi siya marunong magmaneho ng kotse, kaya wala siyang balak kumuha. Ayos na siya sa bike, napapakinabangan naman at mas madaling gamitin. Hindi naman kasi maluho si Ellen sa buhay. Sa totoo lang, simple lang ang buhay nila hanggang ngayon, kahit na kaya naman na nilang magpabago ng bahay. Ayaw ding tumigil ng magulang niya sa pagiging caretaker. Dahil dito daw sila nabuhay at sa trabahong ito siya napagtapos ng kanyang ama't ina. Tinatanaw lang daw ng mga ito na malaking utang na loob sa pamilya ni Morgan ang pag-ayos ng kanilang buhay. Malaki rin naman kasi talaga ang naitulong ng mga ito dahil naging paaral siya ni Mr. and Mrs. Bernardo. At ngayon naganap na siyang guro, hindi rin naman siya nakakalimot. Si Morgan lang talaga ang kinaiinisan niya. 5:00 ang out niya. At pagdating sa bahay, napakiusapan agad siya ng ina niya na ihatid ang iniluto nitong ulam. Upang may kasama, dinaanan na lang niya si Adel na kumekerengkeng sa mga tambay sa tindahan ni Aling Lucena. Napakalawak ng mansyon. Pinapasok na muna sila ni Morgan. Ayaw na sana niya pero napakakirengkeng talaga ni Adel. So, are you really the boyfriend? Yes pre, pero all around naman ako. Pwede mo ring maging girlfriend. Malakas na natawa si Ellen. Binibiro ka lang niya. Hinatiran lang naman niya ito ng ulam na pinabibigay ng ina't ama niya. Sana talaga, hindi niya na isinama si Adel dahil bumibigay ito kay Morgan. Uwi na kami. Pakiubos ng ulam kasi nag-effort ang mama ko para sa'yo. Bilin pa niya na ikinatango naman ito. Pwede kong maging guard dito pre, ayos lang. Kahit walang bayad. Working hard ako. Magiging mabait ako kasi gusto kong mapunta sa langit. Pero sa tingin ko, pag ikaw kasyemik madada. Tinapakan niya ang paa nito dahil malapit na silang mabuko. Natatawa si Morgan sa kalokohan ni Ellen para lang maiwasan siya. Hindi man umamin ang kasama nito, halata namang bading si Adelino. Ngunit ayaw niyang mapahiya ang dalaga. Kaya sinakyan na lang niya at pinaniwalaan pa kunwari. Gusto lang naman niyang asarin ito gaya noon. Hindi naman siya nakalimot kundi si Ellen lang. Until now, nakatago pa rin ang bracelet na ibinigay nito para sa kanya. And all those years na hindi nawala sa isipan niya si Ellen. Pero hindi iyon ang dahilan ng pagbalik niya. Pinapabenta na kasi ng ama't ina niya ang mansyon at sa kanya ito pinaasikaso. May tumawag sa kanya, si Camille. Si Camille ay ang magiging kasama niya sa pag-aasikaso ng mansyon dahil marami itong kilalang negosyante na pwedeng makabili sa lupa ng kanyang magulang. I'll call you later. May kinakausap lang ako. Bungad niya dito. Sure,
Sorry sa abala. Hindi, aalis na din kami. Adelino, tara na. Aya nito sa kasama, kaya napatango na lang siya. Laglag, may GF na yata. Narinig pa niyang wika ni Adelino, kaya napangisi siya ng lihim. Crush pa rin kaya siya nito? Dapat ba niya itong pagsilosin para malaman? Pag-alis ni Ellen, kinausap niya si Camille. Hindi naman kasi niya ibinaba ang tawag. Bukas na ba ang flight mo? Pwede namang hindi ka magmadali. Bakit? Ayaw mong malaman ko ang mga kalokohan mo? Don't worry, hindi kita isusumbong kay tita and tito. Bored na rin ako dito. Peaceful dyan, sabi mo. Gusto ko na rin talagang bumiyahe. Paliwanag nito na hindi naman niya napinigil. So, siya ba yung babaeng palagi mong kalaro noon? Naikwento na rin kasi niya kay Camille. Yeah, ibababa ko na. May gagawin pa ako. Paalam niya. Bumalik siya sa dining area kung saan nilagay niya ang ulam na dala ni Ellen. Since hindi naman talaga siya marunong magluto, umaasa na lang muna siya sa pagpapaluto sa ina nito. Maaga siyang bumangon. Hindi pa man din sikat ang araw, wala na siya sa kama. Naisipan niyang mag-jogging. Pawisan siya nang mapadaan sa bahay nila Ellen. Pero alam niyang wala na ito doon dahil maaga itong umaalis ayon sa ama nito. Upang mas pagpawisan pa, dumako siya sa paaralan kung saan guro si Ellen. Nakita niya ang kalagayan ng paaralan na kulang-kulang sa kagamitan. Hi, bati niya nang makita si Ellen sa classroom nito. Nilapitan agad siya nito. Bakit nandito ka? Hindi pa ako tapos sa klase ko. Napadaan lang. Gusto mo bang sumabay sa akin mag-lunch? Bakit ko naman gagawin yon? Busy pa ako. Wika pa niya para umalis na ito pero napakatigas ng ulo. Samahan mo akong mag-lunch. I told you, saglit lang naman ako sa lugar na to. After mabenta ng bahay, aalis na rin ako. Wala nang pogi sa lugar nyo. Malakas na natawa si Ellen. Sobrang presko mo. Umalis ka na. Lunch with me. Oo na, pero mamaya pa out ko. Nice, hihintayin na kita. Napatango na lang si Ellen bago sana babalik na sa room nang magsalita ulit ito. Si Adele, bakla siya diba? Bakit ka nagsinungaling na may boyfriend ka na? Dahil makulit ka at presko. Akala mo naman pakakasalan talaga kita dahil lang sa pangako ko nung bata ko. Hindi ko naman gagawin yun. Hindi na kita crush, lalo pat ang yabang-yabang mo na. Lumaki lang katawan mo at napagawi siya sa ibabang parte nito. Naalala na naman niya ang nakita niya kaya siya natigilan. Yun ba? Hindi ko alam na seryoso ka pala talaga at hindi ka mabiro. Gusto lang kitang asarin. Forget about it. Napatango-tango siya. Ma'am Ellen, may pipinong binigay ang student ko. Baka gusto mo. Tanong ng co-teacher niyang si Nika. Sige po ma'am, mahilig po ako sa pipino. Nakangiting tugon niya bago binalik ang tingin kay Morgan. Mahilig ka pala sa pipino? Maloko ang tingin nito sa kanya. So, that's the reason kung bakit mo ko sinilipan. Iba yung sayo at wag kang bastos please. Depends at saway niya. Don't worry. You can taste my pipino if you really. Hindi nito itinuloy. And also, Lobot is not handsome. Sabi ni Adele, puwet daw yun. Do you want me to slap your Lobot, Ellen? Siraulong Adele talaga yun? Sabay silang nag-lunch ni Morgan. Nahihiya na naiinis siya sa binata. Pero kahit paano naman, may pinagsamahan naman sila noon. Siya lang itong umiiwas na ngayon. Kasi nga hindi naman na sila mga bata. Inilulugar lang din naman ni Ellen ang sarili niya. Lalo't isa siyang guro. Bakit dito pa? Mahal dito. Bulong niya habang sinusuri ang restaurant na talaga namang pangmayaman lamang. Hindi siya mahilig sa ganito kahit pa may kakayahan naman siya. Masarap ang pagkain dito. Wika ni Morgan habang nakatitig sa kanyang plato. Ito na mismo ang nag-cut ng steak na kanilang in-order. So, inakala mo pala talagang matanda na ako? Nasamid siya nang biglang magtanong si Morgan. Sino na naman ang nagsumbong dito? Inis na talaga siya. It's a mistake. Si Papa akala niya, uncle mo ang titira sa mansyon. So that night, akala ko may magnanakaw sa mansyon. But instead na tumakbo palabas, katangahan ko lang talaga is nagtago ako sa ilalim. Happy ka na? Sana itigil mo na ang pang-aasar sa akin about sa pipino mo. Kasi wala naman talaga akong intensyon na silipan ka. Hindi na nga kita nakilala eh. Bakit hindi mo na ako nakilala? Dahil ba pumayat na ako?
Oo, tapos naging pogi ka na at macho. Hindi mo na rin naman ako nakilala, di ba? Seryoso ang ekspresyon nito. I remember you, Ellen, and I always do. Natahimik siya't napaiwas ng tingin. Galit ba to sa kanya? Siya ang nakalimot sa kababata niya. Malamang oo, galit ito. Pero matagal naman na yun, hindi na dapat nito inuungkat pa. Hindi na rin naman sila close ngayon, tsaka mahirap na't may GF na ito. May GF ka na, di ba? Dapat hindi ka na nag-aaya ng babae para samahan kang mag-lunch o kung ano pa man. Bakit, may ginagawa ba akong masama? Wala naman, pero nakakaselos kasi yun sa part ng mga babae. Natawa lang ito na tila may kinukumpirma mula sa kanya. Hinayaan na nga lang niya't hindi na siya nagsalita pa. Until makabalik sa school, hindi na siya nag-open ng topic. Si Morgan ay nagpaalam na, kaya hinatid na lang niya ito ng tingin. Napangiti siya nang makaalis ito. Preskot mayabang pa rin naman, pero soft-spoken pa rin gaya nun. Bulong niya sa sarili. Gaga! Inaabangan kita kanina pa! Sigaw ni Adele nang makita niya ito sa daan. Mamaya ka na umuwi. Samahan mo muna akong dalhin to kay Daddy Morgan. Napatili pa ito na ikinasimangot naman niya. Wala siya, umalis. Nandiyan na siya. Nakita ko ang kotse niya kanina. May kasama ngang puday eh. Hinampas niya si Adele. Ikaw talagang baklita ka, napakabastos ng bibig mo. Umayos ka nga. Baka mamaya mag-iskandalo ka pa doon pag nakita mo ang GF niya. Oo nga no. Pero carry lang sa ganda kong to, maagaw ko si Daddy Morgan. Ayaw talagang sumuko ni Adele. Napabuntong hininga siya nang hilahin siya nito. Tao po! Tao po! Nandito ang magandang babaeng magpapatibok sa puso ni... Nawala ang kakirengkingan ni Adele nang babae ang magbukas. May kailangan ba kayo? Si Daddy Morgan po ang need namin, ma'am. Malanding tugon ni Adele habang sumasayaw-sayaw pa. Pinagbuksan sila nito. Nakapustura pa ang babae't maganda. Sobrang puti pa. Nakita niya si Morgan na naka-bathrobe. Basa pa ang buhok at sa kanya ito agad nakatingin. Galing bakbakan nata ang dalawa, sis. Bulong ni Adele sa kanya. Ngunit nagulat siya nang hilahin siya ni Morgan. Adele, wag mo kong iwanan. Bilin pa niya dahil baka nais lang siya nitong kausapin. Go, sis. Isuko mo na ang bataan. Sinakop na tayo ng mga pipino. Sigaw pa ni Adele na hindi man lang nahiya sa GF ni Morgan. Isinarado ni Morgan ang pinto. Napasinghap siya sa kaba at gulat na kung anong balak nito sa kanya. Siraulong Adele ba naman kasi yun? Binubugaw na yata siya kay Morgan. May delikadesa naman akong babae, Morgan. Masama ang kanyang titig. Hindi mo dapat ginagawa to. Kadarating pa man din ang nobya mo. Hindi ka na ba talaga nahihiya? Hindi ka man lang magpapigil? Hindi na ito tulad noon. Paliwanag niya dahil nais niyang maunawaan ito na mali ang nangyayari. Who told you that she's my girlfriend? Bakit, mali ba siya? Si Adele. Tsaka, GF mo naman talaga siya, di ba? Hindi mo naman siya tinanggi. Depensa at paliwanag niya. Tinitigan siya nito. Wala akong GF. I'm free, so you don't have to worry about anything. Wala rin naman akong ginagawang masama. Balak ko pa lang. Sira, pinagsasasabi mo. Uuwi na ako. Nakakahiya na baka isipin na isa akong babaeng pakawala. Sa tingin ko, nagsiselos ka. Malakas na natawa si Ellen. Me? And why? Hindi naman kita nobyo. Naiiling siya dahil nagiging presko na naman ito. Pakawalan mo na ako and stop playing with fire. Bakit? Napapasok ka na ba? Mapang-akit ang titig nito pababa sa katawan niya na kanina pa ito hinahagod ng tingin. I still have the bracelet. Bracelet na binigay niya? Matagal na yun ah. Inilabas nito ang bracelet. Iningatan ko talaga to, Ellen. Umiiwas ka sa akin and I hate it. Parang hindi mo ko naging kaibigan para iwasan mo ko. So galit ito? Pasensya na. Mag-sorry ka pa. Sobrang dami mong kasalanan sa akin, so dapat kang mag-sorry. Sorry na. Napangiti ito. Napansin din niya na namumula ang tenga nito. Hinawakan niya iyon kasi baka allergy. No, don't do that. Saway agad nito at inalis ang kamay niya. Careful, baka matriggered ako. Naudlot ang usapan nila nang biglang kumatok si Camille. Sorry sa istorbo pero kasi nagugutom na ako.
Mabilis na binuksan ni Ellen ang pinto. Pasensya ka na, may pinag-usapan lang kami about sa pinapabili niyang mga gulay. Palusot niya bago na unang lumabas dahil nakakahiya talaga na dalawa lang sila sa kwarto. Adele, hindi mo man lang ako niligtas. Hinayaan mo ko makuha. Reklamo niya bago mahinang hinampas ito sa braso. Ses naman, halata naman na may gusto sa'yo. Aarte pa ba? Sayang ang lahi. So, naisuko mo na ba ang iyong... Bakit ko naman gagawin yun? Gamitin mo nga yung utak mo. Nakakainis sa kalandian mo. Nakakahiya kay Camille. Tsaka hindi naman pala niya GF yun. Chismosa ka kasi mali-mali ka naman. Kainis? OMG. True lalo ba na hindi niya GF? Ses, may pag-asa pa ako. Umiral na naman ang kabadingan nito. Let's go. Aya niya pero biglang humabol si Camille. Bakit hindi na lang kayo sumabay sa amin mag-dinner? Para naman makilala ko ang mga kaibigan ni Morgan. Pinalupot pa ni Camille ang kamay nito sa braso ni Morgan. Morgan, patabas ka na ng damo dito ha? Grabe, parang pinapasok ka na ng ahas. Gusto mo mag-recommend ako ng pangtaboy ng ahas? Effective, tanggal pati kaliskis. Biglang sabi ni Adele habang nakatingin sa kamay ni Camille. Ses, i-help mo tong si Morgan, baka malingkis ng ahas. Hindi siya nakakibo, si Camille ang nagsalita. Yeah, you're totally right. Dapat mag-ingat si Morgan sa mga ahas. Nakangiti nitong wika habang sa kanya nakatingin. Biglang may mainit na tensyon sa kanilang gitna. Tahimik lang si Ellen, pero nararamdaman niya ang tensyon. Si Adele ay pasaring ng pasaring kay Camille, habang si Camille, alam niyang sa kanya ito nagpaparinig. Hindi niya nga alam kung bakit ayaw nito sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. Sarap ng food, puri ni Adele habang napapapilantik pa ang mga daliri. Try mo to, manamis-namis, bagay sa'yo para mawala ang bitterness mo sa buhay kung meron lang naman. Malakas na natawa si Adele na kahit biro may laman pa rin ang banat nito. Sobra sa paminta to, amoy na amoy ko. Wika naman ni Camille. By the way, may masarap bang restaurant dito? Yung wala sanang paminta sa mga pagkain? Dagdag pa nito kaya si Adele lang ang nag-alburuto. And pwede ba Morgan samahan mo muna akong pumasyal bago natin simulan ang pag-aasikaso sa bahay ninyo? Hinawakan pa nito ang kamay ni Morgan. Sa isip-isip ni Ellen, hindi daw GF pero yung babae, hinayaan itong hawak-hawakan na lang siya. Halata namang naglalandian lang ang dalawa sa harapan nila. Pwede na bang umuwi? Adele, kung gusto mong maiwan, ikaw ang bahala. Pero kailangan ko na rin kasing umuwi. Hindi na siya nagpapigil at umalis na sa kinauupuan niya. Nice to meet you, Camille. Wika pa niya, nanginitian naman ito ng bahagya. Pero alam niyang peki naman yun. See you tomorrow. Patanong na wika pa ni Morgan. Tomorrow? Bakit naman? Bakit sila magkikita? Busy na ito at busy na rin siya. Hindi rin naman sila magkasintahan para palaging... Natigilan sa pagtatanong sa isipan si Ellen nang magsalita si Adele. Let's go na sis, nahalibadbaran na ako here. Hinawakan siya nito sa braso. Pasensya na ha, so virginit na kasi, so we need fresh air. Busy ako sa trabaho, pasensya na, hindi ako makakapangako sa'yo. Paliwanag niya kay Morgan bago hinila niya na si Adele palabas. Girl, ako talaga, gigil na gigil sa lokaret na yun ha. Habang binabaybay ang pauwi, reklamo ng reklamo si Adele. Ipapaubaya ko lang si Morgan kung ikaw ang forever niya. Pero kung yun lang din naman na babaeng yun, wag na lang. Hindi ako papayag. Dapat mas kabog ako, sis. Adele, gumagawa ka lang ng issue at away. Nakita mo, inis na rin siya sa akin kasi inumpisahan mo eh. No, sis. Iba na talaga ang tingin niya sa'yo. Parang may inggit. Naamoy ko yun pagharap ko pa lang sa impaktang Camille na yon. Palibhasa, demure ang atake kapag katabi si Morgan. Pero pag hindi, feeling ko lalabas ang true color niya eh. Halos kulang na lang pangalanan kanya bilang ahas daw. Ginawa kang salamin. Sobrang demure mo kayang dalaga. Napaka-inosente pa. Virgin ang lahat-lahat sa'yo, di ba sis? Hindi siya nakasagot. Hindi na kasi virgin ang mata niya. Mas bagay ka kay Morgan. Sure ka na wala kang nararamdaman sa kanya? Hindi mo na siya crush? Totga mo siya, sis. Aminin mo na kasi. Hinarap niya si Adele. Crush ko siya pero pinutol siya ni Adele at agad na sumigaw. OMG, sabi na nga ba eh, iba rin mga titig mong babae ka.
Don't worry sis, dahil nandito ako para ma-make sure na ikaw ang magwawagi. Gaga ka, hindi, wala kang gagalawin. Hindi na natin siya gagambalain. Mangako ka. Pero hindi ito sumasagot. Mangako ka Adele. Nangangako ko na gagawin ko ang lahat para mailakad ka sa kanya. 2 lambanog lang katapat ni Morgan. Laban na laban yon. Malalaman natin kung gusto kanya talaga. Patalon-talon pa ito sa mga kalokohang naiisip. 2 araw pa ang lumipas, hindi na nga nagpakita si Ellen sa kanya. Hindi niya ito madatnan na nasa bahay. Hindi na rin siya hinaharap kung nandoon man. Iniiwasan talaga si Morgan ni Ellen. Dahil kaya kay Camille o dahil nayayamot na talaga ito sa kanya. But the real question is bakit nga ba siya parang asong habol na habol sa dalaga? Hindi niya naman maamin kung ano ba talagang pakay niya kay Ellen. Tila ayaw magsalita ng bibig niya. At tanging nais lang nakikita't nakakausap ito. But Morgan knows that is not enough. Sinasamahan mo nga akong gumala. Wala ka namang imik. Sino bang tumatambay dyan sa isipan mo? Pahinga ka na. Tanging tugon niya. Gusto mo na ba talaga akong umuwi? Pwede pa akong makahelp kahit na nakahanap na tayo ng buyer. Camille, may mga gagawin ka pa. Hindi ka pwedeng magtagal dito dahil may sarili ka ring trabaho. Sapat na ang naitulong mo. And I'm really thankful for that. Pakibalita na lang sa magulang ko na maayos na ang lahat. At wala na silang dapat pang alalahanin. Hindi naman nagbagong isip mo, di ba? Ibibenta pa rin naman to, right? Hihintayin kita doon. Let's start dating pag-uwi mo. Camille, hindi siya nito pinatapos. I know, pero magagawa ko namang kuhanin ang atensyon mo. I'm working on it right now. Please, wag ka lang munang magdesisyon agad. Pero alam mong ayoko nagpapaasa ng tao. Especially sa'yo na malapit na sa pamilya namin dahil magkakaibigan ng mga magulang natin. Please, don't throw it away. Camille, makakaasa ba ako? Mariin itong napapikit. Gusto ko lang naman na sumubok ka sa akin. That's it. At kung wala talaga tatanggapin ko, Morgan, I will respect you and your decisions. But not right now. Sorry pero hindi ako susuko sa ngayon. Lalo't alam kong wala ka pa namang nobya. Si Ellen matagal nang alam ng magulang ko na gusto ko siya. Hindi ko man masabi ngayon pero humahanap na ako ng tiyempo. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit ako nandito. Camille, it's just about the house. It's about her. Ayoko siyang puwersahin kaya nagdadahan-dahan lang ako. I understand pero ang sakit. I'll be fine for sure. Bigyan mo lang ako ng oras para makapag-isip-isip. Napatango siya. Dumiretso na sa hagdan si Camille patungo sa silid nito. Siya naman ay nag-stay na muna sa sala para magmuni-muni. Suot niya ang bracelet at napatitig siya dito. Hanggang kailan ba niya ako iiwasan? Tanong pa niya bago napabuga ng hangin. Maagang gumising si Morgan kahit nakulang ang kanyang tulog. Sa kakaisip kay Ellen, hindi siya nakatulog agad. Ngunit inagahan niya talaga para bilhan ito ng bulaklak. Dumiretso siya sa bahay nila Ellen pagdaan niya sa nagtitinda ng magagandang rosas. Pero nakita niya ang dalaga. Sinundo ito ng kotse pero mukhang hindi naman ito katrabaho ni Ellen. Pagaksyang natawa bago inihulog ang rosas. Iniwan siya nito kasi may iba na palang lumiligaw dito. Ngunit pabalik na siya nang masalubong niya si Adele. Adele? Gets ko ng mga tingin mong yan. Si Ces lang naman ang pakay mo, diba? Pero wale, para lang hindi ko na siya maireto. Ayon, nagpapaligo na yata sa poging si Samson. Classmate niya nung college. Single din and ready to mingle. Naikuyom ni Morgan ang kamao niya. Sa sobrang pagdadahan-dahan niya, naunahan na ba siya? May lambanog ako. Uminom ka na lang. Wala siyang salitang sumunod kay Adele. Ngunit lingid sa kaalaman niya, plano lang pala talaga ito ng gagang si Adele. Scripted lang ang sinabi nito dahil si Samson ay pinsan ni Ellen at nagpasama lang ito sa dalaga. Salamat insan, sa susunod ulit ha. Wika ni Samson kay Ellen bago ito umalis na. Napatango naman siya at hinintay muna itong makalayo bago pumasok sa loob ng school. Hinatid na rin siya nito matapos niya itong samahan sa munisipyo para sa requirements na kailangan nito. Hindi naman siya late dahil maaga naman silang umalis ni Samson. Buong maghapon sa trabaho lang ang kanyang focus. Ilang araw na siyang ganito. Mas ginusto na lang niyang iwasan si Morgan para na rin kay Camille upang hindi lumaki ang hidwaan na sinisimula nito. Hindi naman kasi siya palaaway at mas lalong hindi niya ibababa ang level niya para pag-awayan ng isang lalaki. Depende pa rin
Kung siya talaga ang gusto't may relasyon sila, ibang usapan na iyon. Pero yung wala naman silang relasyon, tapos pagseselosan pa siya, parang ang cheap ng ganoong setup para kay Ellen. Nilakad lang niya imbis na sumakay. Wala kasi siyang dalang bisikleta dahil nakakotse nga sila ni Samson. Napadaan siya sa tindahan na madalas tambayan ni Adele at malayo pa lang natanaw niya na itong kasama si Morgan. Napakunot ang noo niya at napahinto sa paglalakad. Mamaya na lang kaya siya dumaan. Ito ang tanong niya sa isipan. Ngunit nakita na kasi siya ni Adele at kumakaway na ito. Gaga talaga ang bading niyang kaibigan. Talagang hindi nakinig sa kanya. Nilakasan na lang ni Ellen ang loob niya at pakunwaring deadma lang sa dalawa. Palagpas na siya nang pigilan siya ni Adele. Ses, sabi na nga ba, madaraanan mo pa kami dito. Halika, maupo ka muna. Kanina pa kami umiinom dito eh. Napasulyap siya kay Morgan na namumula na nga. Napansin din niya na naubos na ang 2 boteng lambanog at iba na ang iniinom nila. Sinamaan niya ng tingin si Adele. Sinabihan na kita diba? Bakit ginagawa mo pa rin? Wala akong ginagawa ah. Siya ang nagaya sa akin na mag-inom. Depensa nito bago bumulong pa sa kanya. Iniiwasan mo daw kasi sis. Napabuntong hininga siya bago naupo sa tabi ni Morgan. Lasing ka na. Tama na yan. Mag-aalala sila mama at papa kung malalaman nila na naglalasing ka. Hindi ka na iba sa pamilya namin at alam mo naman yun. Mahinahon niyang paliwanag dito dahil kung pababayaan niya ito, napakasama naman niya. Bakit ngayon may paki ka na? Ilang araw kang umiiwas. Halata sa boses nito na lasing na nga talaga ito. And I saw you with Guy this morning. Bakit ako iniiwasan mo? Bakit sila hindi? That's so unfair, Ellen. Para na rin yun sa peace of mind ko. Hindi mo dapat tinatanong ang mga desisyon ko dahil akin naman yun. Peking umubo si Adele. Uwi na ako. May tama na rin ako eh. Mission accomplished na ako, sis. Bye. Gaga ka? Paano ko mauwi to? Inis na inis si Ellen. Pabayaan mo na ako dito. Inalis ni Morgan ang kamay niya na nakahawak sa braso nito dahil balak niya na itong alalayan. Hibang ka ba? Bakit naman kita pababayaan? Hindi kita maihahatid sa ganyang kalagayan mo. Sa bahay ka na muna. Ipapaliwanag ko na lang kay mama at papa na napainom ka. Hindi na ito tumanggi. Hinayaan na nitong alalayan niya pauwi nang marinig nito na sa bahay na muna sila. Nak, ba't lasing na lasing naman si Morgan? Sinalubong agad sila ng kanyang ama. Pasensya na po. Nagawa pang magsalita ni Morgan kahit halos malagot na ang hininga sa bigat nito dahil nga hindi ito makalakad ng matino at pag binitiwan niya, baka masubsob. Naparami po ang inom ko. Paliwanag pa nito. Ayos lang, walang problema. Pero ingatan mo ang sarili mo. Ayaw namin na mapahama ka habang nandito ka sa Pinas. Hindi ka pa naman sanay dito. Sa silid ka na muna ni Ellen. Kailangan mo lang mahimasmasan. Napabuntong hininga si Ellen bago pabagsak na naupo sa sofa. Si Adele kasing pasimuno na to eh. Sumbong pa niya sa ina. Inaya ba namang uminom si Morgan? Lasing na lasing tuloy yung tao. Paano na si Camille niyan ma? Walang kasama sa mansyon. Bakit ba problemada ka dyan? Paminsan-minsan, wala namang problema kung iinom si Morgan. Ayos lang yon kasi nag-a-adjust pa siya dito sa tagal niyang hindi nakauwi. At least nga may mga nakakausap siya, hindi ba? Hindi naman mapapahamak yung kasama niya sa mansyon. Sabihin mo na lang na nandito muna si Morgan kasi pinagpapahinga ng ama mo. Dalhan mo na rin siya ng ulam na niluto ko. Mamaya na ho, pagod ako galing school ma. Ano palang niluto niyong ulam ma? Tanong pa niya dahil nagugutom na siya. Saan po pala ako matutulog kung si Morgan nasa kwarto ko? Adobo ulam natin, tsaka anak. Hayaan mo na munang makapagpahinga si Morgan. Parang hindi mo siya naging kababata kung itrato mo. Dito ka na muna sa sofa. Adjust ka na lang muna. Hindi naman siya iba sa pamilya natin. Porket malapit sa pamilya, siya na yata anak niyo eh. Maktol pa niya na ikinatawan ng kanyang ina. Pangarap ng ama mong maging manugang yang si Morgan. Paano ba naman noon ni hindi kayo mapaghiwalay na para bang noon pa lang nagsusumpaan na kayo? Ngunit kapag lumalaki talaga'y umiiba na no. Sayang lang at hindi na kayo gaya noon. La, pati si Papa. Parehas lang sila ni Adelma. Matagal na yun pero ayos pa rin naman kami. Tumango ito bago ginayak na ang ulam na ibibigay niya kay Camille.
Kapag nakapagpahinga ka na, dalhin mo na ito para hindi ka nagabihin sa daan. Ilang sandali lang matapos makapagpalit, dinala niya na ang ulam kay Camille. Sa labas ng mansyon, nakita niya itong nakatanaw at tila hinihintay si Morgan. Camille, pinapadala ni Mama. Si Morgan pala nasa bahay namin kasi lasing na lasing eh. Napainom kasama si Adele, so baka mamaya o bukas ng umaga makauwi dito. Pinadalhan ka ni Mama ng ulam kasi alam namin na hindi naman nagluluto si Morgan. Paliwanag niya ng maayos pero inirapan lang siya nito. Bakit siya nalasing? Ginawa niyo ng masama? Plinano ninyo ng bakla mong kaibigan? Mga malalandi talaga kayo no? Parehas na parehas kayo magkaibigan ng kulay. Gusto ko si Morgan kaya pwede ba? Tigilan mong paglapit sa kanya. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Sabihin mo na lang ng maayos kung ayaw mo sa ulam. Madali naman akong kausap. Seryoso pero maayos niyang sagot sa dalagang nagtataray sa kanya. Hindi mo talaga ipapaliwanag paglandi mo kay Morgan? Unang-una, wala akong nilalandi. Siyang lumalapit sa akin, Camille. Hindi mo naman siya karelasyon para talian mo siya. So gusto mo siya? Camille, para kang bata. Pinoprotektahan ko lang ang alam kong sakin. Sinampal siya nito, ngunit bago siya makapagsalita, narinig niyang sumisigaw si Adele. Hayop kang baklita ka? Bakit mo sinaktan ng sesko? Ikaw na babae ka, gigil na gigil ako sa'yo ha? Dinuro pa ito ni Adele. Inawat naman na ni Ellen kasi magiging malala lang. Adele, pabayaan mo na lang. Umuwi na lang tayo. Ngunit pinutol siya ng kaibigan. Ayaw talaga nitong pumayag na maagrabyado siya. Dahil sa ilang taon nilang magkaibigan, alam nito na napakabait talaga niya. Sa sobrang bait nga niya, kinaiinisan na siya dahil sa sobrang dali niyang magpatawad. Sige baklita, papatol ako sa'yo. Lumalaban din si Camille. Wala akong pakialam kahit magsama pa kayo. Muli siya nitong dinuro. Ikaw, malandi ka naman talaga eh. Inaagaw mo nga si Morgan. Hindi mo lang magawang aminin kasi pakitang tao ka lang. Ngunit ang totoo nasa loob ang kulo mo. Nasa loob ang pagiging makati mo. Hindi ka mananahimik ka? Hinablot ni Adele ang buhok nito. Gaga kang impakta ka. Walang sino man ang maaaring manakit sa kaibigan ko. Si Ellen na hindi malaman ang awat na gagawin niya. Sabing tama na eh. Camille, Adele, itigil na ninyo ang pag-aaway. Wala nga yung taong pinag-aawayan natin dito. Oo, gusto ko si Morgan, kaya nga umiiwas ako, di ba? Dahil alam ko na gusto mo rin siya, Camille. Hindi ko naman siya gustong agawin eh. Siya lang tong lapit ng lapit, kahit anong layo ko. Hindi mo kailangang ipamukha sa akin na aalis din siya. Dahil alam ko yun. So please, tama na. Camille, umakto ka ayon sa edad mo. Para ka na kasing bata na nakikipag-agawan sa lollipop. Paano hindi ako magiging ganito? Naiinis ako sa'yo. Naiinis ka kay Ellen kasi mas maganda siya at alam mong nakafocus si Morgan sa kanya. Hindi ka kasi pinapansin kaya ka ganyan. Inggit na inggit ka sa kaibigan ko, di ba? Sobrang kapal ng mukha mo para saktan si Camille. Bugbog na pala sa'yo kaibigan ko kung hindi ako dumating. Hindi porkit gusto mo si Morgan, mananakit ka na para bang pag-aari mo yung tao. Inalam mo bang interesado din siya sa'yo? Laban ka ng laban, alam mong talo ka naman. Ayaw mo lang tanggapin. Adele, tama na. Saway ni Ellen. Hindi rin naman kita gustong maging kaibigan, pero hindi naman ako masamang tao para magalit sa'yo ng walang dahilan. Ngayong pinakita mo ang totoo mong ugali, valid naman siguro tong nararamdaman kong galit. Tumalikod na siya kay Camille, ngunit nagsalita ito habang umiiyak. Ibigay mo na lang siya sa akin. Pabayaan mo na siya sa akin, Ellen. Mahal na mahal ko siya at handa akong gawin ng makakaya ko mapaibig lang siya. Patunayan mong hindi ka mga agaw. Bakit ka susunod sa sinabi niya? Gusto mo si Morgan. Go sis, suportado kita. Bulong ni Adele bago siya hinila paalis. Gusto sana niyang bumalik pero pinigil siya ni Adele. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Kung susunod ka sa babaeng yon, after kanyang saktan at pagsalitaan, hindi mo isusuko ang feelings mo for Morgan. Makinig ka sa akin. Bilang yung matalik na kaibigan. Ellen, this is the right time para hayaan mo naman ang sarili mo. Napatango na lang si Ellen. Bumalik si Ellen sa bahay. Nadala pa rin ang ulam na pinabibigay ng ina niya kay Camille. Wala siyang sinabi. Na hindi rin niya ipinakita sa ina niyang tinanggihan ito ni Camille. Si Adele ay kasama niya sa bahay nila. Pinaupo na muna niya ito sa sofa para ikuha ng malamig na tubig para mahimasmasan
dahil grabe ang gigil nito sa dalagang si Camille. Pabayaan mo na siya kung yun ang iniisip niya. Hindi naman natin kailangan na pumatol sa kanya. Paliwanag niya upang mawala ang inis nito. Si Morgan lasing na lasing. Sobrang dami mo naman yatang pinainom sa kanya. Sorry not sorry. For sure, magiging madaldal sa'yo yun at malalaman mo kung talagang gusto ka niya, diba? No need to thanks me sis. But I'm here for you. Hindi ako papayag na si Camille ang magbibida-bida sa inyo. Ikaw ang bagay kay Morgan at sa maniwala ka o hindi, gusto ka niya. Obvious naman eh. In denial ka lang talaga. Pati sarili mo lolokohin mo pa. Hihintayin mo pa bang maagaw siya ng iba? Dapat ba makaalis muna siya bago ka maging totoo sa nararamdaman mo? Sis, kilala na kita at ayokong ma-broken hearted ka ng lihim. Para bang buong buhay ko, alam mo pati tinatakbo ng utak ko. Adele, dapat yata sa'yo naging manghuhula ka na lang eh. Naiiling pa si Ellen bago na pabuntong hininga. Si Mama at Papa, napakalaki ng utang na loob namin sa pamilya ni Morgan. Yun ang dahilan kung bakit caretaker pa rin sila until now kahit teacher na ako. Hindi na sila iba sa amin. Pero alam mo, hindi ko maiwasang isipin na kahihiyan lang kung magiging kami. Mayaman sila, caretaker lang kami. Hindi maiwasan sa mga relatives niya na isiping gold digger ang pamilya namin. Gets mo ko? Iniiwas ko ang magulang ko sa usapin na sinasamantala namin ng pamilya nila porket napakababait. Adele, madali lang naman magdesisyon eh. Mahirap lang yung consequences. So what? Ellen, baka lang nakakalimot ka sa propesyon mo. Napakarangal ng trabaho mo. Maayos ang pagpapalaki nila tito at tita sa'yo. Imbis na mag-isip ng negatibo, bakit hindi mo muna tignan yung positibo? Then you'll figure it out. Kung hanggang saan kanya kayang ipaglaban kung sakaling mangyari ang iniisip mo, diba? Shems, galing ko naman yatang magpayo, sis. Natatawang naiiling si Adele. May punto naman si Adele. Bahala na kung anong mangyari, kung hahayaan niyang nararamdaman niya. Natigilan sila nang lumabas ang kanyang ina. Adele, andito ka pala. Yes naman tita. Itong si Ellen, sinamahan ko lang pong pumuksa ng ahas. Pasaring pa ni Adele sa walang ideya niyang ina. Charot lang tita. Loka ka talaga Adele. Ellen, kumain ka na. Nais na naming magpahinga ng ama mo. Si Morgan, bayaan mo muna sa silid mo. Diyan ka na sa sofa ngayong gabi lang naman. Bili ng ina niya bago pumasok na ulit sa kwarto. Sa sofa ka, sis? Bakit hindi mo silipin si Morgan sa silid mo? Uuwi rin naman ako eh. Niyakap na siya nito at nagpaalam. Pero may ibinulong pa ito sa kanya. I-ready ang pechay. Natatawang umalis ito habang siya'y napabuntong hininga lang sa kalokohan ni Adele. Pumasok na siya sa silid. Nakita niya nagising pala si Morgan. Nakaupo ito but still, namumula pa rin sa kalasingan. Bakit gising ka pa? Ipahinga mo ang sarili mo. Naupo siya sa tabi nito. Sa susunod, huwag ka nang maglasing ng ganito Morgan. Wika pa niya pero napailing ito bilang pagtanggi sa kanyang sinabi. Ngayon lang malakas ang loob ko. Ngayon lang ako magiging ganito. Kundi dahil sa mga alak na nainom ko, Ellen. Inabot nito ang kamay niya at nilagay sa pisngi nito. Binalikan kita. Tinupad ko yung pinangako ko sa'yo noon. Sabi ko di ba babalik ako? Nandito na ako eh. Ngunit bakit ka naman umiiwas? Bakit ayaw mo kong tanggapin? Dahil ba kay Camille? Malinaw naman sa'yo na hindi ko siya. Morgan, malinaw sa akin. Malinaw na hindi mo naman siya gusto, tumutulong lang siya sa pagbebenta ng bahay ninyo. Sobrang linaw na sa akin at sapat na yon, wala ka na dapat pang ipaliwanag. Bakit ka nga umiiwas? Naiinis ako kasi pag iniiwasan mo ko, pero pag ibang lalaki sobrang bait mo. Tapos napakalawak pa ng ngiti mo. Nagsiselos ako sa kanila. Kung ipagpapatuloy mong iwasan ako, Ellen, gusto kita. Gustong gusto kita, Ellen. Naramdaman ni Ellen ang luha ni Morgan. Hindi mo ba talaga kayang tanggapin ang pagmamahal na nais kong ialay sa'yo? Ikaw pa rin ang gusto ko. Ikaw lang kahit ilang taon pang lumipas. Hindi hanggang puppy love lang ang nararamdaman ko. More than that. Para akong nalulunod araw-araw kapag hindi kita nakikita. Morgan, niyakap siya nito. Ellen, hayaan mo kong mahalin ka. Napapikit ng mariin si Ellen. Liligawan kita at ipagmamalaki kita palagi.
Hindi natin kailangan magtago dahil walang hahadlang sa atin. Pero aalis ka rin. Tinitigan siya ni Morgan. Sabihin mo lang na wag. Na wag akong umalis at gagawin ko, Ellen. Nawala ang pagdadalawang isip niya sa sinasabi ni Morgan. Hinagkan siya nito sa noo. Napangiti siya bago sumagot. Hindi ka na talaga aalis kung sasabihin kong wag? Hindi na. Hindi na kita ulit iiwan, Ellen. Nakatitig lang sila sa isa't isa. May namumuong mainit na pakiramdam. Pero nanatili muna silang pinagmamasdan ng bawat isa. Ilang sandali pa, kumilos na si Morgan at agad siyang siniil ng halik. Halik na hindi pang madalian lang. Halik na nakakapaso at nagbibigay kiliti sa kanyang puso. Huminto si Morgan, kaya lumikot ang mata niya. Isasarado ko lang ang pinto. Sambit nito na ikinatango naman niya kahit sobrang bilis ng tibok ng puso ni Ellen. Nanatiling nakatayo si Morgan habang nakangiting nakatitig sa kanya. Hindi yata makapaniwala sa nangyayaring aminan nila. At tila nawala ang kalasingan nito. Umalis siya sa kama at tumayo din sa harap ni Morgan. Ngunit wala na itong pinalampas na segundo dahil kinarga siya nito paharap. Siya naman ay pinilupot ang binti niya sa bewang nito bago muling naglapat ang kanilang labi. Nagising lang si Morgan nang masinagan siya ng araw. Tinanghali na pala sila ni Ellen sa higaan pero mukhang walang alam ang magulang nito. Napabalikwas siya ng bangon pagmulat ng kanyang mata. Ellen, gising. Baka malaman nilang nangyari sa... Natigilan siya nang makitang walang saplot ang dalaga. Nawala ang alalahanin niya nang bumalik sa isipan niyang magandang alaala na mababaon niya hanggang sa huling hininga niya sa mundong ito. Napakasaya ng gabi nila ni Ellen at kontento din ang puso't isipan niya. Ellen, tinapik pa niya ng madahan ang braso nito. Gising na, baka mahuli nila na tumabi ako sa'yo. Ayoko mabigla sila at mapagalitan ka. Wika pa niya pero ayaw bumangon ni Ellen. Sarap na sarap ito sa pagtulog. Ellen? Gising na. Tirik na ang araw eh. Napainat ito bago ngumiti. Nakapikit pa rin ito. Niyakap siya nito. Pwede bang ilang minutes pa? Gusto ko munang makatabi ka. Tsaka masakit din ang ibabang party ko eh. Morgan, para akong binugbog. Tsaka parang may napunit. Pasensya ka na kasi sa una ganyan talaga eh. Pahinga ka na muna dito pero kailangan mong magbihis. Tapos ako, sa bintana na lang ako dadaan. Sana hindi ka mahuli ni Papa. Wika pa nito na ikinatango naman niya bago ito inalalayan para umalis sa kama at magbihis. Ilang sandali pa matapos nitong makapagbihis ay may kumatok. Nak, tanghali na. Hindi ka ba papasok? Bakit masama ba ang pakiramdam mo? At saka nga pala anak, si Morgan ba'y maagang umalis? Ito ay ang mga tanong ng ina ni Ellen. Napatingin sila sa isa't isa bago agad na kumilos. Sige na, sa bintana ka na dumaan. Bulong ni Ellen bago siya hinagkan upang magpaalam. Ma, palabas na ho ako sandali lang. Hindi ko rin ho alam kung anong oras siyang umalis. Basta paglipat ko po ng 3:00, nakabukas na po ang pinto. Pagsisinungaling ni Ellen habang si Morgan ay panty pa ni Ellen ang naisuot at ang naisuot naman ito ay ang brief niya. Bahala na, basta makatakas muna siya ngayong araw dahil kagagalitan si Ellen na ayaw naman niyang mangyari. Mababa lang naman ang bintana. Makakatakas siya pero habang palabas, nakatanaw pala sa kanya ang ama ni Ellen. Wala naman ito kanina paglingon niya. Paano na si Ellen? Bistado na sila ng ama nito na mas nakakahiya talaga. Tito, ito na lamang ang tanging nasambit niya. Papa? Maging si Ellen ay natakot sa ama. Sinulyapan niya ito upang ipaalam na magiging maayos din ang lahat basta makausap nila ito at mapaliwanagan. Mildred, pumarinig ka nga't nang makita mo ang kalokohan ng dalawang to. Pahinay-hinay naman po. Puso mo baka. Pinutol ng ama si Ellen. Nauunawaan kong nasa tamang edad ka na anak. Ngunit hindi sa ganitong paraan ko nais makilalang manliligaw o nobyo mo. Ipaliwanag ninyo sa akin ang nangyari ngayon din. Madiing wika nito bago pumasok sa loob ng bahay. Hayaan mo muna ako. Ako nang kakausap kay Papa. Pinigilan niya si Ellen dahil unang-una siya ang dapat humarap at magpaliwanag sa magulang nito bilang siya ang lalaki. Bumalik siya sa loob at dumiretso sa sala
kung saan tahimik silang hinihintay ng ama ni Ellen. Bakit ba? Tanong agad ni Mildred. Hintayin mo ang paliwanag nila. Napabuntong hininga si Morgan bago humarap sa ama ni Ellen. Tito, pasensya na ho kung inabot ninyo ang sitwasyon na yun. Handa po kong tumanggap ng galit ninyo pero hindi po magbabagong nararamdaman ko para kay Ellen. Nagulat si Mildred sa kanyang inamin. Bakit ba? Ano bang problema? Inamin naman na nila, di ba? Mahal mo naman ang anak ko, hindi ba? Tanong pa ni Mildred sa kanya na agad niyang ikinatango. Sa tingin ko, dapat lang natin silang gabayan pero desisyon pa rin nila ang pinutol ito ng ama ni Ellen. Bilang ama ni Ellen, hindi ko matatanggap na basta na lang siyang kuhanin kahit sino pang lalaking yon. Daraan muna siya sa palad ko bago ko ibigay ang basbas ko. Wala ka namang problema sa amin, Morgan. Hindi ka na iba sa amin. Palagi ko yung sinasabi sa iyo at sa pamilya ko. Pero gusto ko'y may proseso. Hindi ka dapat dumirekta sa anak ko. Una muna ako ang asawa ko dahil kami ang magbibigay ng basbas. Sana nauunawaan mo kung saan galing itong inis at tampo ko sa inyo ni Ellen. Nauunawaan ko po, Tito. Nakayuko si Morgan. Gaya na lang ngayon. Paano kung sabihin kong pakasalan mo ang anak ko, ha? Magagawa mo ba? Dahil hindi ako makakapayag. Babae ang anak ko. Walang mawawala sa'yo. Pero sa minamahal kong anak, marami ang mawawala sa kanya. Patahan na po. Hindi naman po ako sasaktan ni Morgan. Ipinangako po niya na mamahalin ako. Ayoko pong nakikitang umiiyak ka. Tito, handa po kong pakasalan si Ellen. Kahit saang simbahan pa po yan. Bukas na bukas ho. Kung talagang duda kayo sa akin. Yes po, mahal ko si Ellen. Sa tingin ko, inaalala mo po na aalis ako dito. Pero hindi na po ako aalis. Nakapag-usap at nakapagpasya na po kami ni Ellen. Ipapaliwanag ko na rin po sa magulang ko. At kung igagalang po nila ang desisyon ko. Napaluhod siya sa harapan nito. Tito, patawad po kung nabigla namin kayo pero mahal ko po talaga ang anak ninyo. Morgan, hindi ka dapat lumuhod. Maupo ka, huwag ka nang mabahala. Inilabas ko lamang ang hinanakit ko dahil nabigla lang ako. Alam kong mabait kang bata. Gustong gusto ka namin ni Mildred para sa anak ko. Umaliwalas ang mukha ni Ellen. Nais na sana namin na ipabatid mo ito sa mga magulang mo. At paano nga pala si Camille? Sa tingin ko'y dapat mo siyang puntahan dahil hindi ka nakauwi kagabi. Ayain mo siyang mananghalian dito kasabay namin para salo-salo. Hinawakan ni Morgan ang kamay ni Ellen. Nadaraman niyang maganda ang kalalabasan ng nangyayari. Sa tagal ng panahon, umayon na mismo sa kanilang tadhana. Umuwi si Morgan sa mansyon. Ayaw na sana niyang isama si Ellen dahil nabanggit nga nito na nagkumprontahan ng dalawat nasaktan si Ellen ni Camille. Sa pangyayaring yon, nais niya sanang makausap ang dalaga ng sila lang. Pero ayon kay Ellen na ngayon ay nobya na niya, nakiusap ito na pabayaan na si Camille at paliwanagan na lang nang maayos na sila't hindi na siya aalis. Sa kusina nila inabutan ng dalaga. Sariling sikap itong magluto kahit hindi naman talaga ito sanay. Umaliwalas ang mukha nito nang siya'y makita. Si Ellen kasi nagpaiwan sa sala upang mabigyan sila ng pribadong pag-uusap ni Camille para bigyan ito ng ideya. Sabi nila na lasing ka. Wika nito habang ipinagpapatuloy ang niluluto. Ayos lang. Maayos naman ako nakatulog knowing na safe ka naman. Camille, pwede ka nang umuwi. Sasamahan ka namin ni Ellen. Kumuha ng ticket pa uwi. And thanks for helping me. Napakunot ang noon ito. Mauuna naman talaga akong umuwi pero bakit parang nagpapaalam ka na parang hindi ka na rin uuwi? Nakadil mo na rin naman ang buyer natin so hindi ka na rin aabot ng 1 buwan pa dito. Camille, hindi ko na ibebenta ang mansyon. Makikipagkita ako sa buyer today but before that, I need to talk to my parents. Paliwanag niya ng maayos. Biglaan lang pero I'm sure they will understand. Hindi mo na ibebenta ang house because, don't tell me, pinipigilan ka ni Ellen. Padabog nitong itinigil ang niluluto. Pinatay rin ito ang stove. That's a stupid reason, Morgan. Dahil lang sa kanya hindi ka naaalis. Binitiwan mo na agad lahat. Umayos ka nga. Hindi ito makapaniwala at mas lalong hindi nito matanggap base sa reaksyon nito. My parents will respect my decision. And sana ganun ka din. I don't care about the money. Pwede kong bilhin sa magulang ko ang mansyon na to kung yun talagang pinuputok ng butsi mo. Bakit hindi ka nababalik?
Ihintayin pa naman kita, di ba? Sinabi ko na sa'yo na gusto kita, Morgan. Napaupo sa pangihina si Camille. Mahal kita noon pa man. Sa sobrang tagal kong umaasa at nagpapapansin sa'yo, ni kahit katiting man lang ng atensyon hindi mo ko binigyan. Nakakausap lang naman kita kapag importante. But when it comes to my feelings, para akong kawawang nanlilimos ng pagmamahal at atensyon mula sa'yo. Bakit ang unfair mo? Matagal mo siyang hindi nakita at ako ang palaging nasa tabi mo. But still you choose her over me. Dahil mahal ko siya. Bata pa lang kami may ipinangako na ako sa sarili ko. Hindi ko man lubusang maintindihan yon. And when I grow older, mas lalo ko lang pinanghawakan ng pagmamahal ko kay Ellen. And now na parehas na pala kaming may nararamdaman para sa isa't isa. Hindi ko napakakawalan pang pagkakataon na makasama. Mahalin at alagaan siya. Mahinahon pero seryoso niyang paliwanag kay Camille. Ihahatid na kita kaya pakiayos na ang gamit mo. Ngunit palabas na sana siya ng kusina nang yakapin siya ni Camille habang umiiyak. Si Ellen ay kanina pa pala nakamasid sa kanila. Ngayon lang niya napansin. Pilit inaalis ni Morgan ang braso ni Camille na yumayapos sa kanya. Pero nagmamatigas ito. Malakas siya kaya kayang-kaya niya. Pero masasaktan niya ito physically kapag ipinilit niyang alisin ito. Camille, let me go. Nakikiusap na wika ni Morgan. Ngunit lumuluha lang ito habang yakap siya sa bandang tiyan niya. Si Ellen ang nagsalita. Bitaw na. Don't do this to yourself, Camille. Maganda ka, mayaman. At tingin ko'y matalino ka naman. Itigil mo ng kahibangan mo sa nobyo ko. Hindi na ako papayag na gawin mo to dahil official na kami ni Morgan. Si Ellen ang nagtanggal sa kamay ni Camille. Masasaktan ka kung lalabanan mo lang. Wika pa nito bago pilit na inalis ang kamay ni Camille. Mayabang ka, malandi ka. Nanatiling kalmado si Ellen. Sa tingin ko, dapat mo na siyang ihatid, Morgan. Tumango siya bago hinarap si Camille. Mag-impake ka na. Kung hindi ka susunod, mapipilitan akong tawagan ng magulang mo para ipasundo ka. Iniwan na muna nila ang dalaga para makapag-ayos at makapag-impake. Bago niya ito balikan para ihatid na sa hotel na ilang araw nitong paghihintayan ng flight schedule. Don't be rude to her. Alam kong matigas ang damdamin niya sa akin at galit siya. Pero kahit papaano, bilang babae na uunawaan ko siya. Minahal ka lang niya. Pinipilit lang niya ang mali pero nakakahibang talagang pag-ibig kung hinahayaan mong kainin ka nito. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Kaya alam kong hindi ka niya malalandi. So you don't have to worry. Bilin ni Ellen sa nobyong si Morgan habang iginagayak rin ito. Umuwi na muna sila para pakainin niya ito ng pananghalian. Si Camille, idaraan na lang daw nito sa drive-thru para makakain din dahil kahit naman ayain o bigyan nila ito ng pagkain, hindi ito kakain. Lingid sa kaalaman nila na may huling plano si Camille para mawala siya sa landas ni Morgan. Sa sobrang kahibangan nito kay Morgan at sa huling alas sa pag-aakalang makukuha nito ang binata, ay nais siya nitong burahin sa mundo. Morgan, ihahatid mo na ba si Camille? Tanong ng ina ni Ellen. Opo. O sige, mag-iingat ka. Bumaling pa ito kay Ellen. Nak, aalis kami ng papa mo. May bibilihin lamang kami sa bayan. Baka may nais kang ipabiling ulam. Inihaw na bangus. Natatawang bulong ni Morgan sa kanya bilang request din ito. Bangus daw po, ma. Tumango ito bago tinawag ng ama. At sakay ng tricycle ng ama niya ay umalis na ang dalawa. Si Morgan, nagpaalam na din kaya siya na lamang ang natira sa bahay. Hinayaan na lamang niyang bukas ang pinto dahil nga may kainitan pagtanghali. Upang pumasok ang hangin ay nakabukas lamang ang bahay habang siya'y nagbabasa sa message ng GC dahil nga hindi siya nakapasok ng trabaho today. Iniwanan na lamang niya ng activity ang mga estudyante. Ngunit nabitiwan ni Ellen ang cellphone na hawak nang bigla niyang makita si Camille na pumasok at may dala itong kutsilyo. Napatayo siya agad at dinampot ang cellphone na balak niyang gamitin upang ipangtawag para humingi ng tulong. Sa sobrang panginginig ng kamay niya, nahihirapan talaga siya. Camille, napag-usapan na natin to, di ba? Bakit ba sinisira mo ang buhay mo para lamang sa isang lalaki? Let him go. Hindi mo alam kung gaano ko siya kamahal, Ellen. Handa akong gawin ang lahat para lang mapunta siya sa akin. At kung hindi ko man siya makukuha, mas mabuting hindi mo siya mapakinabangan. Dapat mawala ka na sa mundong to. Papatayin kita, Ellen. Mamamatay ka na. Malakas pa nitong sigaw bago siya sinugod.
Sinalag niya ang kamay nito na may hawak na kutsilyo. Sigaw siya ng sigaw pero parang walang nakakarinig sa kanya na kapitbahay. Nasaksak siya ni Camille sa braso ng 2 beses. Nagawa niyang makarating sa pinto para humingi ng tulong, tsaka lang may nakarinig sa kanya. Pero wala pa ring magawa ang mga kapitbahay dahil may hawak ng patalim si Camille. Si Adele ay natataranta nang siya ay makita. Impakta ka, makukulong ka sa ginagawa mo sa sesko. Sinisira mo ang imahe mo, pakawalan mo na si... Pinutol ito ni Camille. Isusunod kitang bakla ka. Banta nito habang duro si Adele. Ngunit sa ginawa nitong pag-alis ng focus sa kanya, agad siyang nakipag-agawan kay Camille ng patalim na kapag tamuman ng sugat ay hindi niya ito ininda. Si Adele rumesbak na rin dahil nakawala naman siya sa malupit na dalaga. Dumating si Morgan at laking gulat nito sa nadatnan niya. Puro dugo na rin siya at nangihina pero pinipilit niyang makatayo ng maayos habang si Camille itinali nila Adele bago tumawag ng pulis. Malakas na napapamura si Morgan bago siya inalalayan. I didn't know this will happen. Wala siya sa mansyon kaya akala ko umalis na siya on her own. Sorry. Nagigilid ang luha ni Morgan habang tinatakpan ng kanyang sugat. Medic please. Adele, tumawag ka ng ambulansya. Mabubuhay naman ako, di ba? Oo naman, hindi ko mapapatawad si Camille. I'll make sure na mabubulok siya sa bilangguan. Sigaw pa ni Morgan kay Camille na natatawa lang habang lumuluha. Dumating ang medic. Mabilis siyang nilapatan ng first aid habang itinatakbo na sa hospital. Halos mag-blur ang vision niya kasi napakaraming dugo ang nawala sa kanya. Ellen, please hold on. Hold my hand para hindi ako mag-let go, Morgan. Lumalakas ako kapag nasa tabi kita. Nanunuyot na ang labi ni Ellen. Si Mama at Papa, mag-aalala sila sa akin. Pakiusap, dahan-dahanin mo lang sila. Ellen, don't you dare leave me. Susunod ako sa'yo kahit anong mangyari. Napayuko si Morgan habang walang humpay na umaagos ang luha. Hawak ni Morgan ang kamay ni Ellen hanggang sa makarating sa hospital. Ngunit pinalayo na agad siya ng mga nurse nang ipapasok na ito sa ER. Walang humpay ang pagtulo ng mga luha ni Morgan habang sinisisi ang sarili kung bakit hindi niya naprotektahan ang nobya. Naipaalam na ni Morgan ang nangyari sa mga magulang ni Ellen. Papunta na ang mga ito. Habang si Ellen ay nasa ER pa rin, wala siyang balita kung stable na ba ito. Mugto ang mata niya sa pag-iyak dahil sa takot na baka hindi makaligtas ang nobya. Ang anak ko, nasaan ang anak ko? Luhaan at nanginginig na tanong ni Mildred nang siya ay makita. Morgan, anong nangyari? Bakit sabi, si Camille daw ang gumawa nito sa anak ko? Halos nangihina na si Mildred habang nakahawak kay Morgan. Mildred, kumalma ka. Unahin muna natin ang kalagayan ni Ellen bago natin alamin ang nangyari. Sabi naman ni Adele, nasa kustodiya na ng pulisya si Camille. Paano ko kakalma? Napahamak ang anak ko. Pag hindi nakaligtas ang anak ko, papatayin ko ang babaeng yon. Magiging kriminal ako. Ang kawawa kong anak. Bakit ba ito nangyari sa kanya? Napakabait ng anak ko, Morgan. Si Ellen, mapagpatawad at mahaba ang pasensya. Paano ito nagawa ni Camille sa kanya? Dahil ba sa selos? Sabihin mo sa akin ang totoo. Luhaan din si Morgan. Hinayaan niya lang ang ina ni Ellen na umiyak at ilabas ang sama ng loob nito. It's all my fault, Tita Mildred. Hindi ko siya nabantayan. Dapat nasa tabi niya ako that time. Wala akong kwentang nobyo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tita, patawad po kung nangyari to kay Ellen. Hindi ko dapat siya. Si Camille ang dapat sisihin sa nangyaring to. Sana mapagbayaran niya ang ginawa niya sa anak ko. Hindi ako makakapayag na maabswelto ang impaktang yon. Madiing wika ni Mildred habang nakakuyom ang isang kamao. Si Ellen po. Morgan, kamusta siya? Sumulpot na din si Adele, nakadarating lang. Hindi pa namin alam. Nasa ER pa rin. Hindi naman ako makapasok dahil madami daw nawawalang dugo. Kinakailangan pa siyang salinan. Pinilit niyang makapagsalita ng maayos. Lalong bumigat ang atmosphere sa loob ng hospital nang maglumpasay si Adele sa lapag sa sobrang awa nito sa kaibigan. Handa na akong gawin ang makakaya ko para maiparanas kay Camilang dinanas ng kaibigan ko. Napakasama niya. Umiiyak na wika ni Adele. Nautal pa ito. Inalalaya naman ito ng ama ni Ellen na tumayo. Magsitahan na.
Nakakadisturbo na tayo dito sa ibang mga tao. Malakas ang anak ko, kaya naniniwala akong gagaling siya. Hindi maaalis ang takot sa atin, pero samahan lang natin ito ng dasal. Paliwanag nito na ikinatango nilang tatlo. Lumayo muna siya sa mga ito saglit upang kausapin ng magulang na tumatawag. Naipabatid niya na sa mga magulang ni Camille ang kinasangkutang krimen ni Camille. Malamang nakarating na rin sa magulang niya kaya tumawag ang mga ito. Son, what happened? Si Ellen, kamusta siya? Sila ng pamilya niya, maayos lang ba sila? Sunod-sunod na tanong ng kanyang inang nag-aalala rin at bakas pa lang sa tono ng pananalita nito. Si Ellen, nasa ER pa rin po. And sila tito and tita Mildred, kasama kong nag-aalala din. Mommy, you know I love her. Mahal na mahal ko si Ellen mula pa noon. And I can't stop myself thinking na this is all my fault. Dapat yata hindi ko na lang siya nilapitan o binalikan. Baka sakaling peaceful pa rin ang life niya, right? Pagak na natawa si Morgan habang lumuluha. Para akong pinapatay habang pinagmamasdan siya kanina. Anak, hindi. Hindi kasi nisisi ni Ellen at alam mo yan. Anak, please be strong for Ellen and for her family. Pauwi na kami ng dad mo. Bukas na nandyan na kami. Huwag kang masyadong mag-isip. Ellen will be fine. Binaba niya na ang tawag matapos itong makausap ng ilang minuto. Bumalik siya sa waiting area at sakto naman na lumabas ang doktor. She's stable. Maayos na natahi ang sugat at sa ngayon, nailipat na po siya ng room. Halos yakapin ng ina ni Ellen ang doktor na nagpaliwanag sa kanila. Dok, salamat po sa pagligtas sa buhay ni Ellen. Sa pinto pa lang, natanaw niya na itong nakatitig sa kisame. Nilapitan agad niya ito at malawak siya nitong binigyan ng ngiti. Bakit naman mugto ang mata mo? Morgan, ayos lang. Natigil ito nang yumakap siyang umiiyak na naman. Wala akong pake kung nagiging iyakin ako pero hindi ko to ikakahiya. Mahal na mahal kita, Ellen. Sobrang takot na takot ako kanina habang hinihintay ang resulta ng kalagayan mo. Shh, tahan na. Sila mama at papa kasama mo ba? Napatango siya, ngunit umiksena naman si Adele na nasa pinto pa lang, gumawa na ng malakas. Ellen, sis ko, I'm so sorry this happened to you, my friend. Hindi ko mapapatawad ang babaeng yun. Sis, ready na akong maging magandang kriminal para lang sa'yo. Hindi ako makahinga, para akong kinakapos ng... Grabe, medic, I need doctor here. Yung pogi sana. Natawa silang lahat sa sobrang OA ni Adele. Ngunit deadma lang sila nang maghimay-himatayan ito. Narinig yata ng mga nurses at doktor, kaya agad na pumasok sa room niya. Dinatnan nila si Adele na walang malay sa lapag. Inalalayan ito ng doktor pero nagsalita siya. Sorry po, OA lang po ang kaibigan ko. Hindi naman po siya nahimatay talaga. Paliwanag niya pero ang Adele ay nag-inarte. Nahihilo ko. Iminulat nito ang mata at nakita ang gwapong doktor. Si Morgan at Ellen na lang ang nahihiya para kay Adele. Lumabas ito kasama ng doktor para daw i-check kung talagang may nararamdaman nga. Pinayagan na nila para matahimik naman sila dahil napakaingay talaga nito. Hawak kamay sila habang nagpapaliwanag ang ama ni Ellen, habang ang ina niya pinagbabalat siya ng prutas. Pauwi na po ang magulang ko. Nasabihan na din po ang magulang ni Camille at hindi naman daw po nila ito tolerate ang anak nila. Paliwanag ni Morgan na ikinatuwa ng marinig ng magulang ni Ellen. Hindi pa nakakalabas sa hospital si Ellen, kaya naman dumiretso na ang magulang ni Morgan pagsundo nito sa airport. Napakaraming dala para sa kanya. Hiyang-hiya nga siya at pangiti-ngiti lang. This is for my daughter-in-law. Masayang wika ng ina ni Morgan bago inilabas sa mga tsokolate. Natatawa naman sa gilid si Morgan habang siya namumula ang pisngi. Nakakakilig kasi ang mga sinasabi nito pero ikinakalma lang niya ang ekspresyon niya. Salamat po sa mga pasalubong, tita. Wika niya bago sumulyap kay Morgan upang alalayan siyang maupo dahil hirap pa talaga siyang kumilos dahil sa tinamo niyang sugat sa balikat. Sariwa pa kasi ito at namamaga pa ang tahi. Bakit tita pa? Masanay ka nang tawagin akong mami. Si dad mo ayon, kinakausap na sa labas ang ama't ina mo para sa kasal. We're all happy na sa huli. Magiging isang pamilya lang pala tayo. Masaya rin po ako. Napabuntong hininga pa ito. Si Camille, inaasikaso na siya ng magulang niya. Hindi magaan ang ginawa niya.
Para siyang nawala sa sarili. Nakakapanghinayang lang ang batang yon dahil sa ginawa niyang pagsira sa buhay niya. Gusto ko po sanang tanggalin ang isinampang kaso sa kanya. Basta maipangako po nila na ilalayo na nila si Camille. Nagulat ito sa sinabi niya habang si Morgan agad na tumutol sa kanyang nais. Hindi pwede ang nais mo. Hindi mo dapat kalimutan ang pinagtangkaan kang patay ni Ellen. Hindi naman makatarungan yun para sa'yo. At isa pa magagalit lang din si tita and tito sa desisyon mo. Paliwanag nito na sumusubok na mabago ang kanyang desisyon. I know, pero ayokong masira totally ang buhay niya. Gusto ko pa siyang bigyan ng isang pagkakataon. Hindi na siya magpapakita sa akin at magko-community service siya for the whole year. Iyon ang hiling ko at kung mag-a-agree siya pati ang magulang niya, hindi ko na ipagpapatuloy ang sinampang kaso laban sa kanya. Mahinahong paliwanag niya na ikinatahimik ni Morgan. Naiparating ito ni Morgan sa magulang niya at talagang matigas ang tanggi ng kanyang ina. Ngunit sa huli, nagawa rin niyang mapaliwanag ang mga ito. Inirespeto nila ang desisyon niya. Sa ilang araw na pamamalagi niya sa hospital, nakalabas na din siya. Dumiretso siya agad sa pansamantalang kinalalagyan ni Camille. Nakaalalay pa rin si Morgan sa kanya. At kasama ang magulang nila ni Morgan, hinarap sila ng mga magulang ni Camille na may bakas ng pag-asa at pakiusap para sa anak. Binigyan na muna sila ng privacy ng mga ito. Dalawa lang silang magkaharap ni Camille. Hindi ito makatingin sa kanya. Tila matigas pa rin ang damdamin. Wala akong inaasahan mula sa'yo. At mas lalong wala akong balak na pilitin kang humingi ng tawad sa ginawa mo. Hindi ko rin ginagawa to para mas ipamukha sa'yo na nakakaawa ka. I'm doing this kasi sayang naman ang future mo. Bata ka pa. Marami ka pang mararating gaya ko. Ayokong masayang yon kahit na alam kong malaki ang pagkakamali mo. So I decided na iatras ang kaso para makapagsimula ka ulit. Ngunit papayag lang ako na makaalis ka ng bansang to. Kung maipapangako mong hindi ka na magpapakita pa sa akin at papayag ka sa community service ng ilang taon. Bakit hindi mo nalang sirain ang buhay ko? Mukhang yun naman ang gusto mo eh. Pwede kong gawin yun, pero worth it ba? Hindi kaya ng konsensya ko, Camille. Una mong gawin, mahalin na talagaan ang sarili mo, pamilya mo ang maging sandalan mo, at magdasal ka na ipaunawa sa iyo ang mga kamalian mo. Malalaman mo ang halaga ng buhay kapag nasa bingit ka na ng kamatayan, pero wag mong hintayin na dumating ka pa sa sitwasyong yun. Napakalaki ng mundo. Napakasarap mabuhay na walang dinadalang bigat. Do the right thing, Camille. Palayain mo ang sarili mo. At huwag ikulong sa inggit at galit. Palagi mong tatandaan na you can't please everyone to like you. Ang respeto at pagmamahal dapat magsisimula yun sa sarili mo. Para anuman ang maging outcome, maluwag mong matatanggap yun. Tumayo si Ellen. Patalikod na siya ng garalgal na magsalita si Camille. Salamat sa lahat. I'm full of imperfections, but you made me feel that I'm the coolest person ever. Nakakainis. Tumango na lamang siya bago iniwan na si Camille na dumukdok sa table habang humahagulgol. Napaisip lang si Ellen. Ngunit sino nga ba siya? Sino ba siya para magmatigas? Kung ang Diyos nga, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Sana lang magamit na ni Camille sa magandang paraan ang pagkakataong ibinigay niya. Halos lumuhod sa kanyang mga magulang ni Camille pero ngiti lang ang kanyang iginante. Gusto kasi niyang matapos ng drama na to. Gusto na ni Ellen na umusad at bumalik sa matiwasay ang kanilang buhay. Walang magandang dulot kung pangahawakan niya ang galit at itatanim niya sa kanyang puso. Nakauwi na sila mami sa mansyon. Napatango siya sa sinabi ni Morgan habang inaayos nito ang kanyang kama. Abala naman sa pagluluto ng dinner ang ina niyang si Mildred. Habang ang ama niya, kasama daw ng ama ni Morgan, mangunguryente ng isda sa ilog. Sila lang dalawa sa silid. Nakatahimik lang siya habang may masayang kalooban. Hindi mo ba pinagsisisihan ang ginawa mo para kay Camille? Tanong ni Morgan bago siya niyakap. Hinaplos niya ang buhok nito. Hindi, masaya ako for them. I know in my heart na humingi siya ng tawad at nagsisisi the way she cried. Para bang musika sa tenga ko ang iyak na yun dahil alam ko na iyak iyon na may pagpapasalamat at pagsisisi. Makakapagsimula na ulit tayo. Wika ni Morgan bago hinawakan ng kamay niya at may inilagay na singsing. Gusto kitang maging asawa.
makasama habang buhay at maging ina ng mga magiging anak natin. Sana pumayag kang pakasalan ako. Simple pero taos sa pusong proposal ang ginawa ni Morgan. Napakapayapa lang. Ito kasi ang nais niya na alam din ni Morgan. Bumuo tayo ng pamilya. Isang masaya at matiwasay na pamilya. Oo naman, palaging oo ang sagot ko, Morgan. Mahal kita kaya tatanggapin ko kung anumang estilo ang proposal ang gawin mo. Pero alam mo, sobrang napasaya mo naman ako today dahil alam mo ang pinakagusto ko at sobrang gusto ko tong ginawa mo. Hinagkan niya ang nobyo sa noo. Masasabi kong wala nang kulang. Sobrang kontento na ako sa buhay na ibinigay sa akin. Salamat kasi tinanggap niyo kami ng walang pag-aalinlangan. Kahit napakalayo ng agwat ng estado natin sa buhay. Wala kaming narinig ni isang salita mula sa mga magulang mo. Bagkus ay suportado pa nila itong nabuo nating pagmamahalan. Noon pa man, ganito na ang turing ninyo sa pamilya namin. Nanggigilid ang luha ni Ellen pero dahil ayaw niya nang umiyak, pinigil niya ito. Sa ngayon, nais lang muna niyang maging masaya sila. Walang drama, walang stress. Pinaplano na rin nila ang kasal at para sa kanila, simpleng kasal lang din. Pero ayon sa ama niya, mukhang buong barangay nila makikikain kaya maraming handa ang kanilang kailangan na wala namang problema ayon kay Morgan dahil kahit ilan pa daw pwedeng pumunta dahil ganito naman talagang nakasanayan nila sa probinsya. Sa loob lang ng 2 linggo na paghahanda, natuloy din ang kasal nila. Napakarami talagang bisita. Buong barangay ang nakigulo sa kanila at lahat sila umuwing busog at with takeout pa. Napakasaya lalo't may sayawan. Game na game din silang mag-asawa na nakisabay. Imbis na bumili ng bahay at lupa, nag-decide siyang sa mansyon na lang sila tumira. Need lang naman ng bahagyang renovation kasi maayos pa naman ang mansyon. Sobrang busy nilang mag-asawa. Kaya nga ang honeymoon nila, pinili na lang nila sa mansyon kasi mas nakakapagod sa ibang lugar. Sa ngayon, nakauwi ng magulang ni Morgan sa ibang bansa. Sa loob daw ng 1 taon, 2 beses dadalaw ang mga ito sa kanila at sana daw mabiyayaan agad sila ng baby dahil sabik na sa apo ang kanilang mga magulang. Sa hilig ba naman ni Morgan, talagang mabubuntis agad siya. Halos araw-gabi naglalambingan sila. Nauudlot lang naman kapag dumadalaw si Adele at nag-overnight sa kanilang bahay. Until now, hindi pa rin naglaladlad si Adele sa ama nito at sa kanila lang ipinapakita ang tunay nitong anyo. Wala nang mahihiling pa si Ellen. Para kasi sa kanya, ang perfect na ng kanyang buhay dahil may mabait at OA siyang kaibigan, may pogi at sweet siyang asawa at sobrang swerte rin niya sa mga biyanan at higit sa lahat, may mga supportive siyang mga magulang. Until now, pumapasok pa rin siya bilang guro dahil ito ang pangarap niya noon pa man. Nakapag-usap naman silang mag-asawa na hanggat hindi ito nakakaapekto sa kanyang kalusugan, papayagan siya nitong magtrabaho. Bagay nga na talagang ikinatutuwa niya dahil supportive rin ito maging sa propesyon niya. Parehas naman na silang kontento. May nagiging tampuhan man pero mabilis ring napag-uusapan at ang tanging panalangin niya, huwag sanang mawala o mabawasan ang pagmamahal nila para sa isa't isa.